Bago kami umalis sa Manila, nagpaalam ako sa nanay ko. Sabi ko sa kanya na pupunta kaming Kalinga. Tinanong niya ako, bakit ka pupunta doon? Sabi ko, noong bago kami umalis sa Manila, nagpaalam ako sa nanay ko. Sabi ko sa kanya na pupunta kaming Kalinga. Tinanong niya ako, bakit ka pupunta doon? Sabi ko, mag-ano lang ako i-introduce ko lang yung sarili ko kay Apo Wangod at sa komunidad doon. At sinabi ng nanay ko, sabi niya, kilala ko si Apo Wangod, wag mo nang dagdagan ang mga tattoo mo. Yan ang sinabi ng nanay ko. So ilang beses niya sinabi, noong nagpaalam ako, noong pag ilang mga araw, nangamusta siya sa akin, inulit na naman niya, sabi niya, huwag ka na magpatato. Kaninang umaga, sabi ko, ma, nandito na kami sa Kalinga. Ang sagot lang niya sa akin, huwag ka magpatato. Pero kanina, hindi ako nakapila para magpatato. Sinusuportahan ko lang yung mga kasamahan namin na gustong magpatato dahil nga ayaw ko na hindi sundin ang sinasabi or utos ng nanay ko. Pero noong nakatatlong beses na si Apo Wangod na halika, kailangan mo magpatato. Sabi ko sa kanya noong una, sabi ko, pasensya na. Sabi ng mama ko, wag ko na daw dagdagan yung mga tattoo ko. Tapos, ulit naman siya, alika. Sabi ko, magpaalam muna ako. Magpaalam muna ako sa nanay ko. Nung pangatlo, sabi niya, alika. Sabi niya, itago lang natin para hindi makita ng nanay mo. Sa pang-apat, hindi na ako nakahindi dahil ang isang senior citizen na mismo ang apat na beses na nagsabi na tatuan kita. Kaya masaya din ako dahil meron din ako tulad ninyong lahat na tattoo ni Apo Wangod. Maraming salamat po, Apo.